DSWD, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good morning again sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Hi, Sir Danny. Magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Salamat po muli sa pag-imbita sa DSWD. Yes, of course. Alam ko, April 30 na ngayon. Alam ko, yun yung sinet nyo na deadline para do sa remainder ng mga hindi pa nababayaran tsoper. Ano ba, are we on track or meron pang extension to? Well, Sir Danny, we will extend the timeline for the distribution of the cash relief assistance. Mhm. Ito ay sa kadahilan ng nung Lunes, isinaayos po natin yung listahan nung mga transport network companies. Mhm. Kasi tinignan natin, ibinangga po natin yung listahan nila sa listahan natin para makita natin sino pa ba yung mga drivers na nasa system nila na hindi pa nakakapag-claim o hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance. Oh. So that process, na ginawa natin, we call that data reconciliation. Na kung saan nga po nagsagawa, tinignan natin lahat ng list and then we did deduplication. So ngayon po, meron na, nagawa na natin, nalinis na natin yung listahan. At nakakatiyak na tayo na wala nga po namang mga duplicate o mga erroneous entries doon po sa mga isinumite sa DSWD. So now we're in the process of talking with the transport network companies para sila na yung mag-set ng mga payout schedules. Kasi yan yung po yung napagkasunduan namin with them. Sila naman na po yung mag-arrange ng mga logistical requirements. And kahapon nga po, nag-umpisa na tayo makipag-usap dun sa mga malalaking mga kumpanya and isinasaayos na po nila. So sila na po yung magsasabi sa amin kailan ng payout, saan ng payout, and then darating na lang kami to disburse the funds to the drivers. Okay, so para malinaw, for now, kaya tumagal dahil ibinabangga nyo yung listahan. No? Nakita nyo kasi may mga duplicate, may mga nag-triplicate pa nga. Sabi, yun nga ang naging pangamba ni Secretary Rex. Kaya may mga, para na-bloat yung, yung copy ng listahan. So nag-agree na ang mga TNVS na to come up, ibig sabihin, meron mga nilistang driver that went beyond the prescribed number lang na dapat allowed. Ganon, nangyari, ASEC? Well, parang ganun, kasi nakita natin, may mga drivers pala na nag-multi-homing. Ibig sabihin, sila ay naka-register dun sa kumpanya ng four-wheel. Oo, tapos four-wheel na TNVS. And then, naka-register din dun sa listahan ng mga service delivery riders. Dalawa. Hindi nga pwede yun, Sir Danny. So, kinakailangan isa lang. So, ibinangga nga natin para wala po tayong mga duplicate entries, para maiwasan nga natin yung double dipping. So, yun ang nangyari, Nagkaroon lang tayo ng konting adjustment dun sa timeline dahil nga isinaayos natin muna yung listahan because we wanted to be very prudent with our processes. Ayaw namin na maglabas tayo ng cash relief assistance o ng pondo ng ating pong gobyerno sa mga drivers na tayo mismo hindi nga po confident doon sa list na ibinigay po sa atin. Pero for now, ASEC, so extension niya, pumayag ng mga TNVS, wala pa naman timeline na let's say additional o yung extension ng 1 week or ano yung sektor na tingin nyo na para nagka-problema kayo? Yung sa mga chopper, sa mga tricycle driver, taxi drivers, o which sector ang nagkaroon ng malaking problema kaya na delay ito? Actually, Sir Danny, itong mga listahan ng mga MC taxi, TNVS at mga service delivery. Motorcycle? Ito kasi yung ito yung mga nakita kasi natin na medyo malaki yung bilang. And then, duplicate entry. Yung nga nasabi ko, nagkaroon talaga ng mga duplicate entries because of the multi-homing and then multi-app na drivers. Okay. But we're working on a specific timeline. Gusto kasi ni Secretary Rex Gatchalian at ni President Marcos Jr. Na matapos lahat po nito. Kasi dapat talagang mabilis tayo magbahagi ng tulong doon sa ating pong mga drivers. So, right now we're working it out with the PNC. Inaayos na lang po yung mga schedules and then the payout venues. And then we could immediately proceed. Actually, yung mga tricycle drivers outside Metro Manila, ongoing pa po iyan. Meron pa rin tayo mga payouts na ginagawa. And then when our field offices are done with the tricycle drivers, we could already proceed with the distribution naman of cash relief assistance dun sa mga jeepney drivers. Actually, sabi nga ni Secretary, by next week, dapat umiikot na po yan o
pay-out na po tayo. Tama. Asek, bali last time, di ba nag-usap tayo yung issue ng payout venues. No, sabi nyo, we can still improve better. For now, ho ba, let's say sa Metro Manila, kasi meron nga nangyari dyan sa Circle, naisip na natin kung saan yung mga, let's say, succeeding pa ng mga payout areas. Okay na tayo? Yes, actually, oo. Sir Danny, ang usapan po namin with the transport network companies, sila na po yung mag-identify ng mga payout venues. Depende dun sa bilang ng mga drivers under their respective systems. Oo, sila na po yung mag-a-arrange. Basta ang requirement po natin, dapat isinukonsidera ang heat emergency planning. Ibig sabihin, yung mga payout venues natin, well-ventilated, insulated from heat. Yung at least malilim. Oo, tama po. May lilim, merong sapat na hangin na nagsisirculate para maging convenient din para sa ating po mga tsuper. And then yung queuing system natin. Ibig sabihin, hindi natin sila sabay-sabay na papupuntahin doon po sa mga payout venues na ma-identify. Kumbaga, yung mga letra po na ito ng kanilang surname, sa oras lang po na ito, sa araw lang po na ito. Yun, para at least alam nila kung anong araw lang para hindi na sila nagbe-break kasi hindi rin sila makabiyahe kung isang araw tapos hindi naman sila nakapila sila haba-haba, di ba? So okay yun. Tama, Sir Danny. Iiwasan po natin yan kasi ayaw naman po natin na maantala yung pamamasada ng ating pong mga tsuper. Gusto po natin magpapatuloy sila sa paghahanap buhay but at the same time, we also wanted to make sure that ito pong cash relief assistance ay naipapamahagi din po sa kanila. Asek, mga ilan pa ba ang inaasahan natin, let's say, remainder? Mga ilang driver or motorcycle rider o chopper? O ilan pa yung kailangan pambayaran? Doon sa first round, sa first round. Yeah. Batay po doon sa kasi nagkaroon na lang ng adjustments dahil nakita na namin yung mga duplicate entries, nakita na namin yung may mga erroneous entries, natanggal na po namin. So, yung target namin actually nag-move na rin. So, sabihin mo na ng mga mga nasa 1 million pa na drivers nationwide. Pala, no? Yung isuserve pa po. But that's nationwide. Ibig sabihin, meron pang mga jeepney drivers sa iba't ibang mga munisipyo. And yan nga po yung ipipay out pa natin next week. But dito po sa Metro Manila, actually maliit na lang po ito. Doon sa lumabas doon sa datos after we did data cleansing. Okay, sige. Basta kukunin pa rin natin ang update siguro by next week uli kung ano ang development, no? Sana bumaba na yung numero ng mga babayaran sa first round. Maraming salamat, Asek, sa oras. Maraming salamat din, Sir Danny. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Yan ho si Asek Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.